Magandang araw mga bata. Upang maintindihan ng lubos ang kasaysayan ng mga bansa, mahalagang alamin natin kung ano ang kolonisasyon. Ito ay dahil malaki ang naging impluwensya ng kolonisasyon sa iba't ibang aspekto ng lipunan. Kaya sa araling ito, talakayin natin ang kahulugan ng kolonisasyon at ang mga dahilan kung bakit ito isinagawa, partikular na sa Pilipinas. Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahan na iyong natutukoy ang kahulugan at mga dahilan ng kolonisasyon. Sa pagsasakatuparan nito, inaasahan din na iyong naibibigay ang kahulugan ng kolonisasyon, na ipaliliwanag ang mga layunin ng kolonisasyon, natatalakay ang mga pangunahing dahilan ng pananakop ng Espanya sa Pilipinas, at nakagagawa ng picto essay tungkol sa pananaw kung nakabuti o nakasama ang pananakop ng Espanya. Ang salitang kolonisasyon ay hango sa salitang Latin na colonia, na nangangahulugang pamayanan o paninirahan o settlement. Ito ay tumutukoy sa pananakop at pagtatatag ng kapangyarihan o kontrol ng isang bansa sa teritoryong dayuhan. Ang non-angkop na lugar ay tinuturing na kolonya at tinatawag na kolonisador ang bansang nananakop. Sa ilalim ng ganitong sistema, ang kolonisador ay nagkakaroon ng matinding kontrol sa mga likas na yaman, ekonomiya, at pamahalaan ng kolonya. Ang mga taong sinakop ay nagiging bahagi ng isang sistemang nagbubukas ng kanilang teritoryo sa mga impluwensyang dayuhan at, madalas, sa pagsasamantala. Nakaugat ang mga layunin ng kolonisasyon sa paghahangad ng mga kolonisador ng kapangyarihan, kayamanan, at kontrol. Ang mga layunin nito ay may mga aspektong pang-ekonomiya, pampolitika, panrelihiyon, pangkultura, at panlipunan. Alamin natin ang implikasyon ng heograpiya at klima sa paggalugad. Ang heograpiya at klima ay may malaking epekto sa pamumuhay, ekonomiya, at layunin ng mga bansang mananakop. Dahil sa mga hamon at pangangailangan na dulot ng kanilang kapaligiran, naghanap sila ng bagong lupain upang sakupin at mapagkunan ng yaman. Sa usapin ng heograpiya, ang ilang bansa sa Europa ay may baybayin, kaya may akses sila sa dagat. Dahil dito, naging mas madali para sa kanila ang paggalugad sa karagatan upang maghanap ng mga bagong teritoryo. Halimbawa, ang Espanya, Portugal, Britanya, at Netherlands ay malapit sa karagatang Atlantiko, kaya sila ang nangingguna sa panahon ng paggalugad o Age of Exploration mula ika-15 hanggang ika-17 siglo. Isa pa, maraming bansa sa Europa ang may limitadong likas na yaman tulad ng ginto, pampalasa, at matabang lupa para sa agrikultura. Dahil dito, naghanap sila ng mga bagong lupaing pagkukunan ng yaman at produkto. Halimbawa, ang Espanya at Portugal ay naggalugad sa Asya at Hilaga at Timog Amerika upang makakuha ng ginto, pilak, at pampalasa. Samantala, ang Britanya at Netherlands ay naggalugad upang makontrol ang kalakalan ng mga pampalasa sa India at Indonesia. Sa usapin naman ng klima, maraming bahagi ng Europa ang may mahabang panahon ng taglamig na nagiging hadlang sa pagkakaroon ng masaganang ani ng iba't ibang pananim. Dahil dito, ang Europeo ay naghanap ng mga bansang sinasakop kung saan maaari silang magparami ng mga pananim na hindi angkop sa malamig na klima, tulad ng asukal, tabako, at kape. Halimbawa,
Ginamit ng mga mananakop na Espanyol ang mga lupain sa Hilagang Luzon para sa pagtatanim ng tabako. Ginamit naman ng mga mananakop na Briton ang malawak na lupain ng India para sa pagtatanim ng tsaa at bulak. Mga pangunahing layunin ng kolonisasyon. Una ay ang layuning pang-ekonomiya, ang pagpapalawak ng yaman at kalakalan. Isa sa mga pangunahing layunin ng kolonisasyon ay ang pagkuha ng mga hilaw na materyal at iba pang likas na yaman o produkto. Maraming kolonyalistang bansa ang nagsagawa ng kolonisasyon upang mapadali ang kanilang pagkakaroon ng mga hilaw na materyal na kailangan sa kanilang mga umuusbong na industriya. Kabilang sa yamang ito ang mga mineral, tulad ng ginto, pilak, at bakal, produktong pansakahan, tulad ng kape, tsokolate, at asukal, at iba pang produkto mula sa kalikasan. Ang mga kolonyalistang bansa ay nagtayo ng mga plantasyon, minahan, at pabrika sa mga kolonya, gamit ang murang lakas paggawa ng mga katutubo para sa produksyon. Ang ganitong sistema ay nagresulta sa pagsasamantala sa mga likas na yaman ng kolonya, na nagdulot ng pagkawasak ng kapaligiran. Bukod sa pagkuha ng mga likas na yaman, ang kolonisasyon ay may layunin ding lumikha ng merkado o pamilihan para sa mga produkto ng mga kolonyalistang bansa. Sa pamamagitan ng kolonisasyon, ang mga kolonisador ay nagkaroon ng monopolyo o kontrol sa kalakalan at pamilihan ng mga bansang kinolonya. Ang mga kolonya ay ginawang taga-suporta ng ekonomiya ng mga kolonyalistang bansa sa pamamagitan ng pagbili ng mga produktong gawa ng mga kolonisador at pagbebenta sa mga kapwa kolonisador ng mga hilaw na materyal sa napakamurang halaga. Pangalawa ay ang layuning pampulitika, ang pagpapalawak ng kapangyarihan at teritoryo. Sa aspektong pampulitika, ang kolonisasyon ay naglalayong palawakin ang kapangyarihan at teritoryo ng mga kolonisador. Ang pagkakaroon ng maraming kolonya ay nagdadala ng mas malaking pagkilala at kapangyarihan ng isang bansa. Halimbawa, ang kontrol sa mga kolonya sa Asya at Aprika ay nagbigay sa mga kolonyalistang bansa ng kalamangan sa pakikipagkalakalan at pagpapalawak ng kanilang impluwensya sa dalawang nabanggit na kontinente. Dahil dito, ang mga kolonyalistang bansa ay nagsasagawa ng mga ekspedisyon at nagtatatag ng mga base militar sa mga kolonya upang maprotektahan ang kanilang sariling interes. Pangatlo ay ang layuning panrelihiyon. Ito ay ang pagpapalaganap ng pananampalataya. Maraming kolonyalistang bansa ang tiningnan ang kolonisasyon bilang isang misyon upang ailakat ang kanilang relihiyon, partikular na ang Kristyanismo, sa mga rehiyong itinuturing nilang hindi sibilisado. Para sa kanila, ang kolonisasyon ay isang banal na tungkulin upang gawing Kristiyano ang mga katutubo ng mga nasasakupan nilang teritoryo. Ang mga misyonero ay gumanap ng mahalagang papel sa kolonisasyon sa pamamagitan ng pagtatatag ng mga simbahan, paaralan, at iba pang institusyong panrelihiyon. Layunin nilang baguhin ang pamumuhay ng mga katutubo sa pamantayan ng Kristyanismo. Pang-apat ay ang layuning pangkultura. Ito ay ang pagpapalaganap ng kultura nila. Sa pananaw ng mga kolonyalistang bansa, ang kanilang kultura ay mas mataas kumpara sa kultura ng kanilang mga kolonya. Kaya sa pamamagitan ng kolonisasyon, nilayon nilang ituro sa mga kolonya ang kanilang kultura.
Ang kultura ng mga kolonisador ay pinalaganap sa mga kolonya sa anyo ng wika, edukasyon, at mga batas. Itinatag ang mga paaralang nagturo ng kasaysayan, agham, sining, kaugalian, at iba pang aspektong pangkultura ng mga kolonyalistang bansa. Panghuli ay ang layuning panlipunan. Ito ay ang paglikha ng bagong tirahan. Ang kolonisasyon ay naglayong magbigay ng bagong tirahan para sa mga mamamayan ng kolonyalistang bansa, lalo na kapag ang sarili nitong populasyon ay mabilis na lumalaki at kailangan ng bagong teritoryo para sa mga mamamayan nito. Tinatawag itong settler colonialism, kung saan ang mga kolonyalistang bansa ay nagtatayo ng permanenteng pamayanan para sa kanilang mga mamamayan sa mga kolonya. Ang ganitong uri ng kolonisasyon ay madalas na naging sanhi ng pag-alis ng mga katutubo sa kanilang sariling lupa. Sa kalaunan, ito ay nagdulot ng tensyon at karahasan sa pagitan ng mga kolonisador at mga kinolonisa. Alamin natin ang mga pangunahing dahilan ng pananakop ng Espanya sa Pilipinas. Ang pananakop ng Espanya sa Pilipinas ay isa sa pinakamalaking pagbabago sa kasaysayan ng ating bansa na may malalim na epekto sa lipunang Pilipino. Mula nang dumating si Ferdinand Magellan noong 1521 hanggang sa formal na pananakop noong 1565 sa pamumuno ni Miguel López de Legazpi, ang Espanya ay may iba't ibang dahilan sa kanilang pagkolonisa sa kapuluang tinawag nilang Las Islas Filipinas. Isa sa mga pangunahing dahilan ng pananakop ng Espanya sa Pilipinas ay ang pagpapalaganap ng Kristyanismo sa mga Pilipino. Itinuring ng mga Espanyol na tungkulin nila bilang mga Kristiyano na gawing sibilisadong Kristiyano, ang mga katutubo, na noon ay hindi naniniwala sa Diyos ng Kristyanismo. Ang Kristyanismo ay ipinakilala sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga pari at misyonero mula sa iba't ibang orden ng simbahang Katoliko, tulad ng mga Agustino, Franciscano, Dominicano, Jesuita, at Recolito. Ang layunin ay gawing Kristiyano ang mga Pilipino at palitan ang kanilang mga tradisyonal na paniniwala. Ang layuning ito ay nagbigay daan sa pagtatatag ng mga simbahan at paaralan na naging sentro ng edukasyon at pagpapalaganap ng Kristyanismo sa Pilipinas. Sa pananaw ng mga Espanyol, ang pagpapalaganap ng Kristyanismo ay hindi lamang tungkol sa kaligtasan ng kaluluwa kundi isang paraan din upang maging masunurin at kaalyado ng Espanya ang mga katutubo sa pamamagitan ng relihiyon. Dahil dito, naging Kristiyano ang malaking bahagi ng Pilipinas, maliban sa mga lugar sa Mindanao na nanatiling Islamiko. Ang ikalawang pangunahing dahilan ay ang pagpapalawak at pagpapalakas ng imperyo ng Espanya. Noong sinaunang paghahanap ng teritoryo o Age of Exploration, kailangan ng maraming bansang Europeo ang naglalayong makakuha ng maraming teritoryo upang lumakas at tumatag ang kanilang kapangyarihan. Ang pagkakaroon ng kolonya sa Timog Silangang Asya ay nagbigay sa Espanya ng karagdagang teritoryo at kapangyarihan laban sa mga karibal na bansa, lalo na ang Portugal, Netherlands, at Britanya. Ang Pilipinas ay nagsilbi ring base para sa mga ekspedisyong Espanyol patungo sa mga karatig bansa. Mula rito,
Ang mga Espanyol ay madaling nakapagpatuloy sa pagpapalawak ng kanilang impluwensya sa iba pang lugar sa Asya. Ang Pilipinas ay nagsilbing sentro ng kapangyarihang Espanyol sa Asya. Napalakas at napatatag ng Espanya ang impluwensya nito sa Asya sa pamamagitan ng Pilipinas. Ang ikatlong pangunahing dahilan ng pananakop ng Espanya ay ang pagpapalakas ng pakikipagkalakalan. Tiningnan nila ang lokasyon ng Pilipinas bilang isang mahalagang ruta ng kalakalan sa pagitan ng Silangan at Timog Silangang Asya. Sa pamamagitan ng pananakop sa Pilipinas, nagkaroon ang Espanya ng estratehikong teritoryo na nagpalakas sa pakikipagkalakalan nito sa mga bansang Asyano, lalo na ang China. Ang ikaapat na pangunahing dahilan ay ang pagkakamit ng kayamanan ng Pilipinas. Ang kapuluan ay may mga likas na yaman na labis na pinakinabangan ng mga Espanyol, tulad ng bigas, niyog, abaka, tabako, ginto, at iba pang yamang mineral. Nakuha ng mga Espanyol ang mga nasabing produkto sa napakamurang halaga. May mga pagkakataon pa nga kung kailan wala silang binayaran para sa mga produktong Pilipino dahil ang mga ito ay sa pilitan nilang kinuha bilang tributo o buwis mula sa mga katutubo. Unang gawain, sagutin ang sumusunod na mga tanong batay sa binasang aralin. Ikalawang gawain, lagyan ng check kung ang tinutukoy sa pahayag ay nagsasabi ng dahilan ng Espanya sa pagsakop sa Pilipinas at lagyan ng X kung hindi. Susi sa pagwawasto. Sagutan natin ang ikatlong gawain.